Kapag kinikimkim natin ang galit at hinanakit, tayo ang nahihirapan. At kaso na ininom mo, thinking na maapektuhan yung tao na may atraso sa'yo. Pero sa totoo lang, ikaw lang yung nasisira. Addicted to pagkikimkim. Why bottling up emotions can destroy you. Na-experience nyo na ba yung parang addict ka sa pagkikimkim? Ito yung parang lahat na ng emotion, sama ng loob, tinatago mo. Tapos feeling mo lang. Okay, darating din ang panahon na maayos to kahit walang explanation. Ako, ganyan din ako dati. Sa totoo lang, lumaki ako na iniisip ko na ang buhay parang pelikula. Diba sa mga Pinoy movies, yung bida, tahimik, nagtitiis hanggang bandang huli, mananalo. Parang ganun din ako sa totoong buhay. Pero alam nyo, nung tumagal-tagal, na-realize ko na hindi healthy yung pagkikimkim. Hindi ako nagsasalita kahit nasasaktan na ako hanggang sumabog na lang ako after so many years. So pag-uusapan natin ngayon kung paano tayo natatrap sa pagkikimkim at paano tayo makakalaya dito. So let's talk about the cultural influence. So bilang Pinoy, kultura na kasi natin yung pagkikimkim. Parang nasa DNA natin yung pagtitiis. From my family hanggang magkaasawa ako, hindi ako masalita. Kahit nasasaktan na ako emotionally, na-offend ako, pero pinipilit kong kimkimin dahil iniisip ko, someday, magically, maiintindihan nila ako. Diba sa mga pelikula, lagi na lang yung bida nagtitiis. Akala ko ganun din sa totoong buhay. Inisip ko na tulad sa pelikula, dadating ang araw na maayos lahat nang hindi ko kailangan magsalita. Pero alam mo, mali pala yun. After 10 years of marriage, na-realize ko ang kahalagahan ng communication. Sobrang thankful ako kay Lord kasi, alam mo yun, dahil napag-uusapan na naming mag-asawa, yung mga bagay-bagay na maliit, mga bagay na malaking bagay, hindi na ako nagkikimkim, and this principle applies not just in marriage, pero sa kahit anong relasyon. Let's talk about biblical truths. Sabi nga sa Ephesians 4:26-27, in your anger, do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry, and do not give the devil a foothold. So, ang pagkikimkim ay parang iniipon mong galit at sama ng loob. Tapos, pag di mo na kinaya, sasabog ka. So, sinasabi dito sa Ephesians na huwag nating hayaang tumagal ang galit dahil nagbibigay ito ng puwang para sa kaaway natin para sirain tayo. So, parang ganito yan. Isipin mo yung basura sa ilalim ng mga alikabok sa ilalim ng isang basahan. O yung sa pagpaga natin ng pangbasa sa bahay, yung malaking rag. Akala mo, walang basura doon o walang alikabok doon o kaya walang buhangin doon. O kasi nakatago lang doon sa ilalim. Pero pag tinaas mo yung rag, okay, andun na lahat ng dumi. Kasi ganun din kapag di mo inilabas yung feelings mo. Eventually, sasabog ka dahil inilalagay mo lang kasi sa ilalim ng rag. Sabi nga nila, I am sweeping under the rug. Okay? At pag sumabog ka, madami nang naipon na dumi, kaya mas sakit na yung epekto ng salita mo, okay, sa ibang tao, epekto din sa'yo, masakit na rin. Sabi nga, hurting people hurt. Ang masama dito, yung pinakamalapit mong tao, masasaktan mo with your words. Okay, sabi nga ni Joyce Meyer, holding unforgiveness and resentment is like drinking poison and hoping your enemy will die. Kapag kinikimkim natin ang galit at hinanakit, tayo ang nahihirapan. At kaso na ininom mo, thinking na maapektuhan yung tao na may atraso sa'yo. Pero sa totoo lang, ikaw lang yung nasisira. Okay? So, ito yung danger ng pagkikimkim. Una, emotional explosion. Alam mo, I thought na kaya kong magtiis. Pero the more na kinikimkim ko yung emotion ko, the more naipon yung galit at sumasabog ako. Eventually, parang pressure cooker, tahimik lang, habang umiipon ng init, pero kapag di mo na pinakawalan, sasabog ng napakalala. And of course, number 2, yung lack of communication. The problem is many of us are afraid of confrontation, lalo sa mga relationship. Pero na-realize ko na walang mangyayari sa pagkikimkim. We need to communicate with love kung anong nararamdaman natin para maayos ang anumang conflict. Then, let's talk about some biblical example here. Jesus and conflict. So, si Jesus mismo ay hindi nagkikimkim ng galit o hinanakit. He confronted people directly, but with love. Yan yung importante. When we communicate, when we correct someone, importante na we communicate it with love. Okay? Sabi nga sa Matthew 18:15, if your brother sins against you, go and tell him his fault between you and him alone. If he listens to you, you have gained your brother. So, si Jesus, he teaches us na ang confrontation with love and truth is necessary para maayos yung relasyon. Let's talk about practical steps for overcoming pagkikimkim.
Number 1, open communication. Learn to communicate. Kung may nararamdaman ka, don't bottle it up. Ibig sabihin nito, you have to be willing to talk kahit uncomfortable. Use the sandwich method. Start with something positive, express your concern, then end with affirmation. For example, alam mo, I really appreciate your effort, pero na-hurt ako sa sinabi mo kanina, but I believe we can work through this. Step 2, understand love languages. Alam mo ba, ang love language ng kausap mo, maraming paraan para mag-communicate na maayos. Depende sa love language nila, pero ultimately, we all need affirmation and understanding. Kapag natutunan mo ito, mas madaling mag-open up ng walang galit. The number 3, rely on God's grace. Last but most importantly, ask for God's grace. Communication and forgiveness are hard, pero kaya natin dahil sa grace ni Lord. Sabi nga sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Mag-rely tayo sa strength ni Jesus para mapagtagumpayan ang pagkikimkim. So, this is what I realize. Importante yung communication. Ang daming natanggal na burden sa puso ko. Dati addict ako sa pagkikimkim, pero ngayon, mas open ako sa pag-communicate ng feelings ko, lalo na sa asawa ko. And it changed our relationship for the better. So, kung nasasaktan ka ngayon at kinikimkim mo lang, let me challenge you. I-open mo sa taong mahalaga yan sa'yo, pero gawin mo ng may pagmamahal at respeto. Hindi lahat ng bagay kaya ng taste-taste lang. Sabi nga sa Ephesians 4:15, speak the truth in love. And sabi nga sa Proverbs 15:1, a gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Communicate gently with love and trust that God will help you heal broken relationship. So kung nagustuhan mo yung video na to, like, subscribe, and i-share ito sa mga kaibigan mo na baka kailangan din ng message na to. Tandaan mo, huwag tayong maging addict sa pagkikimkim. Let's communicate with love and grace. Salamat sa panonood and God bless.